So hindi kayo papayag na ilipad kayo sa Netherlands. Kaya ibig sabihin, sir, hindi kayo magpapasakay sa eroplano kahit anong mangyari. Naku po, matindi ho ito. Biyaheng kulungan. Itong Shibato. Eroplano na pagsasakyan niya. Nakahanda na. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Mga kaibigan, at ito ho, mayroong latest update tungkol dito kay Bato. Na mabilis pala itong tumakbo habang hinahabol ng NBI. Diyan po sa loob ng Senado. Nangyari po yan kahapon, mga kaibigan, ng kanyang pagtakbo. At muntik na hong mahuli kahapon ng NBI. Batang bigyan po natin ng highlight ngayon. Itong biyaheng kulungan si Bato. Sakay ng eroplano. Nakahanda na po ang eroplano na pagsasakyan ni Bato. At bibit-bitin si Bato kung ayaw sumakay ng eroplano, katulad na nangyari kay Digong. Binitbit ni General Torre. Kaibigan, isang like sa video na ito. Kung nagustuhan nyo po, please subscribe my YouTube channel. Kapag mayroon po kayong pagkakataon, nakaw, ay huwag nyo pong kaligtaan panoorin ito. Dahil ito ay kapanapanabik. Dito po natin matutunghayan ang mainit na kaganapan, latest update tungkol dito sa pag-aresto ng ICC na mayroon pong legal na proseso na arrest warrant galing ICC. Ito mga kaibigan, shoutout po sa lahat. Aling kayang eroplano ang sasakyan ito papuntang Dahig, Netherlands. Kung magugunita nyo mga kaibigan, itong si Digong Duterte ay sinakay din ho ito sa eroplano sa pamumuno ni General Torre. Ayaw sumakay noon si Digong Ang ginawa ho ni General Torre ay binitbit ho papunta sa loob ng eroplano. Kaya po siya ay nabiyahe diyan po sa Dahig, at doon siya nakakulong hanggang ngayon. At ito po ang pag-usapan natin kay Bato de la Rosa. Ganun din ba ang mangyayari po sa kanya? Bibit-bitin? Ito po ang katibayan mga kaibigan tungkol dito sa biyaheng kulungan sakay ng eroplano Bato de la Rosa. Ito. I didn't leave the Philippine jurisdiction. Ang Pilipinas. So, I will live and die in this country. So hindi kayo papayag na ilipad kayo sa Netherlands. Sino bang Pilipino? Hindi siyang Pilipino gusto ko. Kaya ibig sabihin, sir, hindi kayo magpapasakay sa eroplano kahit anong mangyari. Hindi kayo magpapasakay sa Netherlands. We will exhaust all the available means. But legal means. Kailangan gawin natin lahat para hindi na tayo madala sa Dahig. Sir, legal means walang pwersa, hindi kayo gagamit ng inyong influence at lakas ninyo. Yung kakayanan ninyo, ginagaling ng peace. When I leave it up to the Lord. Kasi alam natin, the Lord our God is gracious and merciful. Nako, ayan po mga kaibigan na si Bato. Agis na yan, no? Si Bato de la Rosa. Mga mahal kong taga-subaybay, ito po ibabagi ko po sa inyo na ang eroplano na sasakyan niya ho ay naka-standby na. Mga kaibigan, bilisan na po natin, buhat po sa Banti News Online. At ipaplas ko sa screen. Nandiyan ho. Babasahin po natin. Eroplano naka-standby na para ilipad si Bato sa Dahig. Maliwanag po nandiyan. Hindi ho tayo nagpapakalat ng anumang fake news. Kung nasabi po natin si Bato ay biyaheng kulungan, ay yan po ang katotohanan kapag na-aresto. Ulitin ko po, eroplano naka-standby na para ilipad si Bato sa Dahig. Ito po yung Dahig, Netherlands, kung saan nakakulong si Digong Duterte.
Babasahin ko po ang kabuuan. Ibinunyag ni Attorney Israelito Torion, abogado ni Senador Ronald Batud de la Rosa, ang natanggap nilang intelligence report na may nakahanda ng umanong eroplano na nagdadala sa kanyang kliyente sa International Criminal Court ICC sa Netherlands. Maliwanag po ang resibo. Nandyan ho, naka-flash sa screen, eroplano naka-standby na para ilipad si Bato sa dahig Netherlands. Kahit hindi mo ipailala, kahit hindi mo isiwalat yan, itong abogado na ito, itong nasubra ng talino na si Torion, kahit hindi mo isiwalat yan, siyempre planado yan. Alangan naman maghuli ka ng isang tao, nadadalhin sa ibang bansa, ay wala kang nakahanda ng aeroplano. Ay ang bulok talaga nitong abogado na ito. Normal lang ano yan, ika nga standard operating procedure, SOP, na kapag may hinuhuli ka, lalo tangulihin mo ay dadalhin sa ibang bansa, ay talagang nakaprogram na yan. Kailangan man naka-standby ka na aeroplano. Dapat hindi yan ang pinoproblema mo. Ang pinoproblema mo ay ang kliyente mo, kung paano mo mailigtas at mapasuko. Dahil wala nang ligtas yan sa kamay ng NBI pag dumating. Ay ika nga po, tapos na ang proteksyon diyan sa Senado. Pag nag-aresto ka ng upang mahinuhuli ka, may naaresto sa Pilipinas, kailangan din ng patrol car upang sasakyan by land ng iyong hulihin. Common sense naman, attorney. Di ba? Mga kaibigan, sabi nga ni Bato, ay hindi po siya sasakay ng eroplano. At marami pang sinasabi niya ang kabudulan. Huwag po tayong maniwala diyan. Malaya ka magsabi kung anong sabihin mo, Bato. Ba't yan hanggang pangarap mo lang na hindi na sinasabi mo ay hindi ka aalis ng Pilipinas, hindi ka sasakay ng eroplano. Mga kaibigan, hindi pa ho na-aresto si Bato at nagkakaroon pa po ng pag-uusap ang bawat panig dahil dito ho sa nagtago si Bato sa loob ng Senado na pinoprotektahan ho ng kapwa nila senador. But anyway, katulad po ng nasabi ko, hindi po tayo nagpapakalat ng anumang fake news dito. Dahil ito kung nasabi po natin, Bato de la Rosa, biyaheng kulungan, sakay ng eroplano, dadalhin sa dahig Netherlands kapag na-aresto na. Kapag na-aresto na isasakay ng eroplano. Unawain pong mabuti para hindi ho kayo mabiktima ng fake news. But ngayon ang eroplano ay naka-standby pa lang. Ayon din sa abogado niya, ay normal talaga yung i-standby para may pagsakyan, At hindi pa rin naisakay ng eroplano itong si Bato, at hindi pa rin po nahuhuli si Bato. Ba't gumagawa po ng paraan para mahuli? Si Bato ay kasalukuyan nagtatago diyan sa loob ng Senado. Hindi na po nagtago sa loob ng imburnal. Umalis na sa loob ng imburnal. Abangan po natin, mga kaibigan, habang lumilipas ang oras, ay importanteng mahalaga po ang oras na ito dahil gumagawa po ang paraan ng pag-usap-usap kung paano mahuli si Bato ng legal diyan po sa loob ng Senado. Muli po, mga kaibigan, isang like, isang share sa video na ito. Alam ko, naunawaan nyo ang gusto kong ikwento. Salamat po.